Formal nang naupo ang bagong acting mayor ng Bamban Tarlac matapos sibaki ng ombudsman si dating Mayor Alice Go. Pero kahit wala na sa pwesto, tuloy pa rin ang mga asunto laban kay Go na nadagdagan pa ng tax evasion case ng BIR. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Formal nang nanumpa bilang acting mayor ng Bamban Tarlac si Municipal Councilor Erano Timbang. Ginawang oath-taking sa Camp Crame sa Quezon City kanina. Si Timbang ang pansamantalang uupo bilang alkalde ng Bamban matapos ipag-utos ng ombudsman na alisin na sa pwesto si Alice Guo. Ito ay matapos siyang hatulang guilty sa reklamong grave misconduct kaugnay sa koneksyon niya sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban. Bukod kay Guo, 3 buwan ding suspendido ang vice mayor at ilang pang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Bamban. Kaya si Timbang na inakwit ng ombudsman sa kaso dahil siya lang ang tumutol sa pag-issue ng permit sa Pogo, ang natirang pwedeng humalili bilang acting mayor habang suspendido ang iba. So, uupo niya by succession should be the vice mayor. But the vice mayor is 3 months, meron siyang suspension. Sinong pipirma sa mga pasweldo, kuryente, tubig, sa mga kinakailangang permit? So, maglalagay muna kami ngayon ng uupo ng 3 buwan. Batid naman daw ni Timbang na kung may masaya sa kanyang pagkakaupo bilang acting mayor. Meron ding mga nalulungkot, lalo't marami pa rin ang taga-suporta nang na-dismiss na si Alice Guo. Na-overwhelm ako, may umiyak na mga taga-Bamban sa nangyari sa akin. Sa 3 buwan na panunungkulan ko, gagawin ko po ang aking makakaya para mapagsilbihan ko po ang bayan ng Bamban. Nanawagan naman si Secretary Abalos sa mga taga-suporta ni Guo na maging mahinahon at huwag mag-umpisa ng tensyon. Ang sa akin lang ay sana galangin po natin ang desisyon ng korte dahil alam naman natin na ang isang bansang demokrasya ang basihan nito at parati ang hustisya, no? At ang hustisya ang basihan ng batas. Nakatakda namang bumuo ng screening committee ang DILG para punan ang mga nabakanting posisyon sa konseho. Sa ngayon, hindi pa rin mahagilap si Guo na may nakabinding arrest order sa Senado. Hinaina na rin siya ng sabina ng COMELEC sa reklamong material representation kahapon. Pero kanina, nadagdagan pa yan. Mismong si Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. naman ang nagtungo sa Department of Justice para maghain din ng reklamong tax evasion laban sa dating alkalde at iba pang personalidad. Nag-ugat daw yan sa pag-amin ni Guo na ibinenta niya ang kanyang shares sa Baofu Land Development Corporation sa negosyanteng si Jack Uy. Pero hindi pala siya nagbayad ng capital gains tax at documentary stamp tax returns nang ilipat ang shares. Aabot daw sa ₱250,000 ang hindi binayarang tax ni Guo. Maliit lang yung value ng shares na pinalabas niya binenta, kaya ang amount nito ay nasa 500,000 pesos. Pero itong pagpatuloy na pag-audit natin doon sa mga iba pang transaksyon niya ay patuloy pa at tinitingnan pa natin kung ano pa ang mahabol natin sa kanya. Bukod kay Guo, dawit din sa reklamo ng BIR sina Jack Uy at ang corporate secretary ng Baofu na si Rachel Joan Malonzo Carion. Iimbestigahan din daw ng BIR ang ibang opisyal at shareholders ng Baofu. Ayon naman sa kampo ng dating alkalde, magkokomento lang sila sa reklamo ng BIR kapag natanggap na nila ang kopya ng sabina. Bagamat nalulungkot din daw sila na hindi nakitaan ng merit ng ombudsman ang mga argumento ni Guo. Plano na rin daw nila maghain ng motion for reconsideration sa Court of Appeals. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.